Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa bus and sa busway sa tapat mismo ito ng North Avenue Station ng MRT. Kung saan nakikita po ninyo, ito, kakabuhos lamang po nito, itong bahagi ito na kinumpuni ng DPWH. Isa lamang po ito sa ilang pang mga bahagi ng EDSA na na-damage dito sa magkakasunod na bagyong Egay, bagyong Falcon at syempre yung mga kaing habagat. Ilang araw din po tayo inuulan at syempre ang epekto niyan napakaraming mga lubak na nilikha niyan sa ilang bahagi ng EDSA. Ang repairs po sinimulan nitong gabi ng Biyernes, April 4 at inaasahang matatapos sa umaga ng April 9, araw po yan ng Miyerkules. Siyempre dahil sarado ang ilang bahagi ng EDSA busway, nasa labas muna, nakikisiksik muna ang mga bus dito sa ilang mga motorista. Sorry, Agosto po. Agosto, nabanggit ko kanina April. August pala, yan. Ito, tulad na nabanggit ko, nakikihalo ang mga bus dito sa ilang mga motorista. So nagkaroon po tayo ng pagbigat ng daloy ng trapiko, lalo na nitong weekend. Ngayon, ito po araw ng Lunes, balik trabaho ang ating mga kababayan. Ano kaya magiging epekto nito sa daloy ng ating traffic dito sa EDSA? Para po sagutin yan, makakausap natin ngayon ang hepe ng Interagency Council for Traffic, Sir Charlie Del Rosario. Magandang umaga po. Thank you for joining us sa unang hirit. Unahin ko lamang po yung update natin. Baka may communications ng DPWH sa inyo. Ano ang progress at kung may possibility kaya mag-extend itong ating ginagawang repairs? Sa ngayon, wala pa kami natatanggap na anumang anunsyo or coordination na mag-extend ang DPWH sa paggawa ng ating EDSA. No? Particularly dito sa apektadong area ng EDSA bus carousel. Ito ay nakaschedule hanggang Merkules. So far po, ibig sabihin wala tayong aberya. So mukhang on target naman. Oo, maganda naman yung panahon. Nakisama ang panahon sa nakalipas na 3 araw. No? Hindi naman nag-ulan. So hopefully ang curing natin matatapos within until Wednesday. Pag nailatag ngayong araw na ito, yung buong kahabaan ng repair natin. Sir Charlie, ano naman ang naging epekto nitong ginawang repairs sa traffic natin over the weekend? Over the weekend, nagtaka nga tayo, napakaluwang. No? Maliban lang nung gabi ng 4 kung saan nag-umpisa yung mga civil works dito sa EDSA. Pero ganun pa man, nandiyan naman ang IAC, ang MMDA, Coast Guard na nagbantay sa ating istasyon. Kaya wala ho tayong nakita na anumang aberya. Maliban lang ho dun sa isang reported na medyo nahilo habang nasa traffic. Pero naalalayan po natin at naitabi natin sa sasakyan. Pero yun ho, weekend yun So at marami yung mga lumabas sa Metro Manila ngayon po, balik Metro Manila yung mga kababayan natin. Ano kaya ang magiging inaasahan nating effect nitong repairs sa EDSA traffic? Magkakaroon pa rin naman siguro ng epekto yan. Pero sa dami po ng ating kasamahan sa MMDA, ganoon na rin po sa IAP, makikita po natin magiging normal pa rin ang pagtakbo ng ating trapiko. Ito sir, kailangan isagawa talaga ito. No? Hindi natin pwedeng ipagpaliban ito, hindi natin pwedeng hindi gawin. Opo, kailangan ito dahil na rin para masigurado natin na yung experience ng ating mga mananakay ay safe at saka comfortable. Paano natin masabing comfortable kung yung mga kakalsadahan natin medyo may bako-bako? Para ka nasa buwan, ano sir? Oo. Laki ng mga lubak. Sir, yung mga sumasakay ng busway, saan ho sila? Halimbawa, itong parting ito ngayon, dinadaanan ho dati ito ng bus Yes. Saan sila lilipat ngayon? Tulad ng nakikita natin, dyan sa kanan natin. Nasa carb side sila. Okay. Kung makikita natin, nasa carb side po yan. Alalay po ng Philippine Coast Guard, IAP. Nandun din po ang MMDA, hindi po mapapabayaan yan. Ito pong kahabaan mula Quezon Avenue, pa-northbound po, hanggang Kaingin area, station, meron pong civil work na ginagawa. Kaya ho lahat ng bus natin mula Quezon Avenue, pagbaba po ng flyover yan, dire-diretso na po yan. Nasa carb side po ang babaan. Alright. Sir, ano lang ang gusto nyong i-anunsyo sa ating motoring public? Lalo't ngayong araw po, Lunes hanggang sa Miyerkules, inaasahan po natin na magpapatuloy itong repairs and therefore yung traffic natin. Oo, ay ba na kinukuha ko yung pagkakataon na to para masabihan po, pribado, pampublikong sasakyan, kung makakaiwas po tayo dito sa kahabaan ng EDSA, iwas po tayo. Marami naman pong pinalabas ang MMDA ng alternate road. Pero kung hindi po natin maiwasan ng EDSA, ay magtyaga ho tayo, is ng konti,
Kaya nga may kasabihan, tiis ng konti, mahabang ginhawa. Okay. Ihabol na rin natin yung mga pasaway. Hindi ho kayo pwede dito sa sa busway. Oo, wala ho. Kayo, mababalaura ho kayo. Malambot pa ho yung ating semento. Kaya ho, kung maaari, iwasan po natin, doon po tayo sa labas ng bus carousel. At saka bawal naman ho ang pampribadong sasakyan sa bus carousel. Nakausap po natin Sir Charlie Del Rosario ng Interagency Council for Traffic. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. At yan po mga kapuso ang latest dito sa isinasagawang repairs sa EDSA Busway at ilang pambahagi ng EDSA. Kontit sagana lamang po at sa umaga ng Miyerkules. So far, on track naman daw po ang kanilang isinasagawang repairs. Balik muna tayo sa studio. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.